Akala namin pagkatapos naming makita ang Mona Lisa, tapos na ang exciting part ng Louvre. Pero hindi pala, kasi ang Mona Lisa pala ay maliit na bahagi lang ng buong museum. Habang papasok nga kami ng papasok sa iba't ibang gallery, mas lalo naming na-realize kung bakit milyong-milyong tao ang bumibisita dito kada taon. At honestly, hindi kami handa sa kung gaano ito kalaki. Kung hindi mo pa napapanood ang part 1, doon namin pinakita kung paano kami nakapasok ng libre dito sa Louvre. Pero sa part 2, ito na yung mismong loob. Sa part 1, doon natapos yung paghahanap namin kay Mona Lisa. At honestly, akala ko pagkatapos namin makita yung pinakasikat na painting sa Louvre, medyo malapit na kaming matapos sa pag-iikot. Yun pala, doon pala nagsisimula ang adventure. Sa totoo lang, hindi ko na-imagine kung gaano kalaki ang Louvre hanggang sa makapasok nga kami sa loob. Sa mga pictures kasi parang museum lang siya. Pero pag nandito ka na mismo, para pala siyang isang maliit na city. Habang naglalakad kami, napunta nga kami sa mga gallery. At pagkatapos ng gallery, napunta kami sa mga hallway. At habang pinagmamasdan yung bawat painting, sobrang amaze talaga kami. Kasi bawat painting may mga texture at maa-amaze ka kung paano nila ito ginawa nung sinaunang panahon. Sa panahon kasi natin ngayon, sobrang kompleto na yung mga gamit na kayang-kayang gawin talaga yun ng mga artist. Kaya mapapaisip ka kung ano mga materials yung ginamit nila noon at paano nila natagpuan yung mga yun. Na tipong nagawa nila yung ganito kagagandang painting. Sa paglilibot nga namin, habang tumatagal, unti-unti na nga rin sumasakit yung mga paa namin. Pero syempre, sayang naman kung hindi namin susulitin. Kaya tuloy pa rin kami sa pag-e-explore. By the way, nasita pala kami dyan kasi sinubukan ng asawa kong hawakan yung art. Hindi kasi kami aware na bawal pala yun. Pero at least ngayon, alam na namin. At alam nyo na rin, para next time na pumunta kayo, hindi nyo nagagawin. Isa nga rin sa mga napuntahan namin ay yung section ng mga sculptures. Isa nga din sa pinaka-impressive na sculpture, itong Winged Victory of Samothrace. Isa rin kasi ito sa pinakasikat na artwork dito sa Louvre. Kahit wala itong ulo at braso, grabe pa rin yung dating nito sa personal. Nakatayo siya sa ibabaw ng barko at parang gumagalaw kahit gawa siya sa bato. Hindi ko alam kung ako lang, pero isa ito sa mga artworks na mas maganda sa personal kaysa sa mga nakikita sa pictures. Minsan mapapaisip ka kung paano nila nagawa yung ganitong detalye na mahigit 2,000 taon na ang nakalipas. Di wala nga sila noong modern machine na technology. By the way, may mga tourist guide din pala dito sa loob na nag-explain ng history at kahulugan ng bawat artwork. At feeling ko sulit yon kung gusto mo talaga maintindihan ng mas malalim ang bawat pieces ng art. Pero sa dami ng makikita dito, kapag sumunod ka sa bawat explanation, baka isang section ubos na ang buong araw mo. Kaya kami, balanse lang. Pero may mga pagkakataon ding tumitigil kami para magbasa at matuto. Tapos may mga pagkakataon na naglalakad lang kami at ina-appreciate yung bawat nakikita namin. Mapapahinto ka nga din sa mga Egyptian section dito. Paano yung mga artifacts, mga carvings at mga mummies na dating napapanood ka lang sa mga documentaries at napag-aaralan sa school, nandito ngayon mismo sa harapan namin. Habang nakatingin nga ako sa mga ito, napaisip ako kung ilang libong taon na kaya ang lumipas bago sila nakarating dito. I mean, napunta rito sa museum. Nakakamanghalang isipin na halos may mga bagay na mas matanda pa sa halos lahat ng bansang kilala natin ngayon. At pagkatapos nun, napunta naman kami sa isa sa pinakamagagandang bahagi ng Louvre para sa akin. Ito nga yung mga royal room. Grabe, kapag nakita mo to sa personal, talaga mapapawaw ka. Dito talaga ako pinaka napawaw. Sa totoo lang, hindi ko in-expect na ganito siya kaganda. As in, sobrang laki at talagang palasyo. Yung tipong pagpasok mo pa lang, automatic na mapapatingala ka talaga. Sobrang taas ng mga kisame, na puno ng paintings at detalye. Naisip ko nga rin, paano kaya nila na-paintingan yung kisame? Titingala ka pa nga lang, nakakangawit na. Meron nga rin mga malalaking chandelier, may mga decoration na kulay ginto sa bawat sulok, may mga mamahaling furniture na para bang hindi pa rin kupas o hindi talaga kumukupas kahit daang-daang taon na ang nakalipas. Ang galing. Kahit saan ka tumingin, ang daming detalye na mapapatigil ka talaga. Yung feeling ko para ako nasa time machine na binabalik ako sa iba't ibang kasaysayan. As in, hindi talaga ako makapaniwala. Pero kung may isang area na talaga nakapagpahinto sa amin ng matagal, yun yung mga kwarto na konektado kay Napoleon. Grabe, hindi ko alam kung paano ko ito may papaliwanag ng buo sa video. Yung mga litrato at itong video kasi hindi talaga sapat. As in, pagpasok namin, wow na wow talaga. Sobrang grand, sobrang laki, sobrang detalyado. At yung isang mahabang mesa doon, parang walang katapusan sa sobrang haba. Habang naglalakad nga kami sa loob, pakiramdam ko para kaming nasa totoong palasyo at hindi sa loob ng isang museum. Isa talaga yon sa pinaka-memorable na parte ng buong tour namin. Pero syempre, habang lumilipas yung oras, mas lalo namin nararamdaman yung pagod. Ang bigat na kasi sa paa. Hindi ko na rin maitatago na sobrang pagod na rin talaga kami sa paglalakad. Yung tipong bawat hakbang, ramdam mo na yung bigat sa paa. Gusto na lang talaga naming matapos, kaso parang walang ending ito. Nasa part na kasi kami na bumalik kami o magpatuloy, ang layo pa rin ng lalakaran. Doon namin na-realize kung gaano pala talaga kalawak itong Louvre. Sa sobrang laki nga nito, hindi nga namin sigurado kung naribot ba namin lahat. Possible rin na may mga section kaming hindi nakita o may mga lugar na nalampasan namin. At honestly, okay lang. Kasi kahit ilang oras na kaming nasa loob, feeling namin marami pa rin kaming hindi natutuklasan. Bandang huli napunta kami sa isa sa mga magandang section dito sa Louvre. Ito nga yung sculpture gallery. At isa sa mga moment na hindi ko malilimutan, yung pagpasok namin doon, parang nagbago yung atmosphere. Kasi sobrang liwanag ng lugar. Napapalibutan ka ba naman ng
ng napakalalaking puting sculptures. Tahimik, presko sa feeling, tapos at peace. Ewan ko kung ako lang, pero para talaga siyang eksena sa langit. Kasi parang nasa ibang mundo ka. Isa nga ito sa mga lugar na hindi mo kailangan magmadali. Kasi kahit tumayo ka lang o tumingin sa paligid, ma-appreciate mo na agad yung ganda niya. Pero dahil pagod na rin kami, hindi na namin nagawang isa-isahin yung mga sculptures. Sa sobrang dami ng nakita namin, parang puno na rin yung mga utak namin sa pag-process ng mga information. Isa rin pala sa hindi alam ng mga marami, hindi lang para museum ang Louvre. Kasi may mga souvenir shops din sa loob. Meron din mga stores at mga kainan din kung gusto magpahinga pagkatapos ng pag-iikot. Parang sarili na rin niyang maliit na mundo. Hindi na nga kami nagtagal masyado. Halos 3.5 oras nga kami nasa loob ng museum. Imagine niyo yun, 3.5 oras nga rin kami nakatayo at naglalakad. Hindi ko ma-explain kung gaano kapagod yung pakiramdam namin. Mula pa sa umaga na bumili akong sunglasses, pumunta kami sa Pongno, naglibot-libot at nag-ubos ng oras sa malapit doon. Tapos buong oras nakatayo at naglalakad sa loob ng Louvre. Grabe, hindi ko ma-imagine. Mabuti na lang talaga comfortable yung shoes na gamit ko. Kaya lagi rin kayo magsusuot ng comfortable shoes kapag nandito kayo sa Paris. By the way, hindi na nga namin nakayanan at hinanap na nga namin yung exit. Paglabas namin, bandang 9:23 PM na nga ng gabi. Pero nakakamiss pa rin kasi gabi na pero maliwanag pa rin. At isa nga yung sa mga bagay na gustong gusto ko tuwing summer dito sa Europe. Yung pakiramdam na gabi na pero parang hapon pa rin. Pagkatapos nga naming lumabas, kumain na nga rin kami sa labas bago umuwi. Pagod na talaga at pagdating nga namin sa metro, ang dami pang tao. Punuan din yung train. Halatang weekend at maganda yung panahon. Lahat nasa labas, namamasyal at nag-e-enjoy sa summer ng Paris. At habang nakasakay kami pa uwi, sobrang pagod ba ng katawan namin. Parang puno naman ng memories yung isip namin. Pagkatapos namin ma-experience ng personal, masasabi ko talaga na isa itong buong experience. Hindi lang art, hindi lang history, hindi lang paintings, kundi isang lugar na tatatak talaga sa puso namin. At kung sakaling makapunta kayo rito balang araw, isang advice lang, maglaan kayo ng sapat na oras. Dahil maniwala kayo o hindi, kulang isang araw para makita ang lahat ng nasa loob ng Louvre. Kayo ba, mas gusto nyo ba yung lugar na puno ng history at art? O mas trip nyo yung mga nature at scenic spots? Comment nyo naman sa baba. At kung nagustuhan nyo nga yung video na to, huwag kalimutan mag-like, comment at mag-follow para marami pa akong may share sa inyo na France life experiences. Abangan nyo na rin mga susunod nating kaganapan. Au revoir. Bisous!